Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magpasimula na po tayo sa pagsamba sa ating Panginoon. Muli po, ilang reminders. Atin pong i-silent yung ating mga mobile devices para hindi po tayo ma-distract. Kung may mga sasagutin man po tayong phones or mga important na tawag, labas na lang po tayo para hindi po tayo ma-distract. Ano? Sige po, awit po tayo ng ilang awitin mga kapatid bago po tayo dumako sa ating Bible study. Nakantay po natin. Kantayin natin. At my shield, to you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. Lingin po natin sa opening prayer ating kapatid na Rolando. Dito bro. Let us pray. Our Heavenly Father, most merciful, dear loving God, Lord, we're so grateful for this day and for the opportunity to gather to worship you in spirit and in truth. Thank you for the gift of life, the good health, and thank you for the presence of the brethren. And we pray, Lord, that you bless every one of us as we worship you. And as we study your word, bless us, especially our brother will deliver and teach us. May you bless the lessons, your word. May your teaching will guide us and will remain in our hearts and our minds. And finally, we're asking for the forgiveness of our sins. This we pray in Jesus' name. Amen. Yan, awit pa tayo ng isang awitin mga kapatid bago po tayo dumako sa ating Bible study. Tayo po natin. Kantayin natin. Be with me, Lord, I cannot live without thee. I dare not try to take one step alone. I cannot bear the loads of life unaided. I need thy strength to lean myself upon. Be with me, Lord, and then if dangers threaten, if storms of trial burst above my head, if lashing seas leap everywhere about me, they cannot harm nor make my heart afraid. Be with me, Lord, no other gift or blessing thou couldst bestow could with this one compare. A constant sense of thy abiding presence, where'er I am, to feel that thou art near.
Ayun, mga kapatid, muli po, check. Muli po, magandang umaga sa bawat isa sa atin. Tayo po dumako sa ating Bible study at atin pong bigyan ng paunlak ang atin pong kapatid na si Bogs o si Ronald na magbahagi sa atin ng Bible study ngayong umaga. So kung tayo po may mga katanungan din, tingnan po natin kung paano natin siya maipasok doon sa ating ating po magiging topic today. Nilingin po natin ang ating kapatid na Ronald. Oh, ba? Hindi pwede dyan. Tubig ka. Ano ba? Ano? Hello. Magandang umaga po uli sa ating lahat. Bale, ang topic po natin ngayon, isa po itong interesting topic kasi ang flow po nito o magiging tema ng topic natin ay magiging historical po. Ang title po ay How the Bible Became the Bible o paano naging Biblia yung Biblia na ginagamit natin ngayon. So, what is the Bible historically speaking? So, ang aralin natin ay kung paano, yung kwento kung paano nabuo ang Bible, kung paano ito na-preserve, at na-preserve ng matagal na panahon, at paano ito naipasa sa atin. Kung gaano ba ka-genuine at gaano ka-authentic yung mga nakuha nating mga libro ngayon sa Bible. So, ang objective po natin sa topic na to, pag-uusapan natin yung origins o yung pinagmulan, pag-uusapan din natin yung development, kung paano na-develop yung Bible throughout time, at yung proseso, kung paano napili yung mga Bible na nasa Bible. At bakit ko nga ba nasabi na napili yung mga libro sa Bible? Guilty po kasi ako, nung nung naging Kristiyano ako, na ang Bible tingin ko dati isang parang isang book lang siya, para siyang hymn book na naglalaman ng mga kanta. Sa Bible parang sa akin salita ito ng Diyos na isang libro, iba-iba lang ang mga nagsulat. So ano nga ba ang Biblia? So nakasulat diyan sa presentation ko, para po pala siyang library. Kumbaga kailangan natin i-acknowledge na yung Bible, hindi siya nag-iisa lang na libro, compilation po siya. Wag natin siya i-treat na parang isang buong libro, kundi sama-sama ang libro ito. Kumbaga, iba-iba ng author, iba-iba ng nagsulat, iba-iba ng panahon, iba-iba ng context, at iba-iba rin ng purpose. So, ang major na ginamit na language dito ay Hebrew, na mostly nasa Old Testament. Meron ding Aramaic, na nagamit siya doon sa book ng Daniel or Ezra. Tapos Greek sa New Testament, yun ang nagamit. Naglalaman ito ng iba't ibang uri ng mga libro na ang nagsulat. May mga hari, may mga propeta, may mga missionary, meron din mga pari, mga priest. Pero baka pare, ang pare hindi yung pare ngayon ha. Opo. From the tribe of Levites. Nga po pala, bago ko ipatuloy, maaaring magkaroon tayo ng question dito sa mga ituturo ko, pero i-reserve po natin, i-park natin, kung pwede nyo i-note para sa pagkatapos, kasi mabilis lang itong presentation ko. I-park natin, tapos mamaya pwede natin pag-usapan. Sana nandito si Brother JR kasi hindi naman po ako expert. Ito lang yung mga napamilyar sa akin na nung nag-aaral ako dati ng ilang buwan. Pagtulungan na lang po natin, tama. So mabalik tayo. So yun nga po may iba-iba rin siyang genre o mga tema. Meron siyang history, may poetry, may batas, may apocalypse o yung parang sa Revelation nag-vision kung ano yung mga mangyayari sa future. So yun po ang Biblia. Kagaya ng nabanggit ko, hindi siya isang libro lamang. Marami po ito. Marami nagsama-sama pinagsama-samang libro. So pag-usapan na po natin ngayon yung origins o yung pinagmulan nito.
simulan po natin sa Lumang Tipan o yung Old Testament o yung Hebrew Bible, yung Hebrew na nandoon sa Lumang Tipan. So, Torah. saan po ba nagsimula? Tama kayo, sis, Torah po yun. Torah. And then, Um, Old Testament, tinatawag nilang Tanakh. Tama. Babanggitin po natin yan dito sa sa topic. So, yung Hebrew Bible po, hindi po ito sabay-sabay, hindi po ito isang bagsak na meron na silang Hebrew Bible noon sa panahon ng mga Hudyo. Mga unang bahagi po nito, may mga tula, may mga batas na naipasa po ito orally po o kaya sa pagkikwento. Wala po pa noon na nagsusulat. Bali yung mga story na nasa Old Testament, napapasa po ito sa story kasi ang culture po ng panahon na yon, matalas po ang memorya ng mga tao. Kung ano yung naipasa sa kanilang kwento, doon po nila nape-preserve yun na naipapasa sa mga susunod na henerasyon bago pa naisulat sa sa Hebrew Bible. Pinapakain sa mga prophets, yung sa mga prophets, pinapakain yung book, di ba? Pinapakain sa kanila, nilulurok mo yun. Opo, pero nung time na yun, sis, meron ng mga nakasulat noon. Pero yung sinasabi ko na origins dito, kung paano po siya nag-originate, na orally lang po siya na ipapasa. Pero tama kayo, sis, may mga ganong instances na nagkaroon na ng mga susulat na pinapakain nila para sa tablet or sa Mm-mm. scroll. And then, yun, pinupile yun ang giging Bible. tama. So, ito po ay estimate lang ng mga scholars na nagsimula itong maisulat between 1000 to 900 BC. Doon lang nagsimula kasi yun siguro yung nakuha nilang oldest na kopya. So tama kayo sis kanina, ang Lumang Tipan ay binubuo siya ng 3 bahagi. Hindi ko siya naisama dito pero babanggitin ko na lang. Yung una po Torah. Ang Torah po siya po yung Pentateuch, yung Yung unang nasa Old Testament hanggang Deuteronomy. Yun po yung nagkikwento about kina Abraham, Isaac, Jacob, yung Exodus ng Israelites sa Egypt. Tama po. Yung isang part po, mga propeta, ang tawag nila Nevi'im. Kanina Torah, ngayon Nevi'im, mga propeta yun. Ito yung mga prophets like sina Joshua, sina Judges, sina Isaiah, sina Hosea, Joel, Amos, Micah at iba pa. Yung patatlo naman, mga writings. Ang tawag sa Hebrew Ketuvim, mga sulatin po. Yun po yung mga tula na sinulat sa Psalms, sa Proverbs, sa Job. Kagaya nung kasaysayan ng Hudyo na nakasulat din sa Daniel at saka sa Esther. Opo, kasama po doon. Sa Ecclesiastes. Ecclesiastes, nasa ano po siya? Doon sa mga writings. So ito pong example na to, hindi ko po ito kinuha para lang may ma-present na ito itsura. Ito po example po ito ng isang codex po ng Hebrew Bible. Ang tawag po dito nasan ba yan? Codex po ito. Codex hindi po ito Codex Sinaiticus. Ay, mga, yung Sasun. Codex Sasun. Kaya po ito ang kinuha ko kasi ito po ang isang magandang example ng Hebrew Bible na pinaka-kompleto na meron tayong kopya. Kasi yung mga ibang codex po, hindi siya kompleto. Putol-putol. Oo. Opo. Pero tama po no, yung sinasabi niyong codex, yun yung codex. Tama. May Codex Sinaiticus. Naayos. Opo, ito yung pinaka-kompleto. Na Hebrew po, tatandaan yung sinabi ko lang Hebrew Bible lang po sa Old Testament lang ang nandito. Pero ang huli yung Ano po? Dead Sea Scroll. Mamaya po babanggitin natin, dadaan na natin. Latest na yan eh. Makabagong discovery po yung Dead Sea Scroll. So ito po, Codex Sasun. Wait. Nakuha po ito nung 1929 lang nung may-ari na si Solomon Sasun kaya pinangalan sa kanya. Trivia lang naman po kaya siya nakuha. 1900 siya nakuha nung tapos pinresent nila sa museum para maging available sa mga tao. So yun po ang kinuha example para may visual aid tayo kung ano yung kompletong Hebrew Bible. Ganito po kakapal na bago naging Bible bro, Mhm. yung mga paperment, sinecheck nila yun, original. ayun po yung pag-aaralan natin ngayon, So, ito po yung example ng origin o pinagsimulan ng Old Testament. Oo. Pero ito po compiled na. Yung isa-isa pa, kinulit pa nila.
Mm-mm. Different, Iba-iba po ang naging codex. May ibang codex na wala yung iba. So, lipat po tayo sa New Testament naman. So, ang New Testament naman po, saan ba yun? Yan. Isinulat po ito sa language ng Greek at saka nasulat po ito sa first o hanggang second century. Ibig sabihin mga 100 years to 200 years po nung nag-exist si Jesus Christ, ano? So, ang pinakamaagang bahagi po nito na nasulat ay yung mga Pauline epistles. So, ang mga unang libro na available nung panahon ng New Testament ay yung mga sulat ni Pablo. Nasulat po yung mga libro mga letters ni Pablo between 50 to 65. Kung naaalala po ninyo, kaya minsan sa may mga church na naglalagay sa church nila na 33 AD kasi yun po yung kamatayan ni Jesus Christ. Yun ang sinasabi nila na. So, kaya ko lang po sinabi yun para may idea kayo kung gaano kaluma tong ano. Kung 33 AD namatay si Jesus Christ o 33 CE, 50 po ito. Ibig sabihin mga siguro wala pang 20 years. Ilang years pagkatapos, diyan po nagre-range yung mga sulat ni Pablo. So kasunod po niyan yung mga gospel naman. Yung gospel po yung Matthew, Mark, Luke, and John. Nasulat po yun between 70 to 100 CE. Tsaka yung Apocalypse kagaya ng Revelation, kasama na po yun sa 70 to 100 years. So, kung Pero yung date na yun bro, sa Bible, yun ha. Pero yung author, witness sila, sinusulat na yun. yun po yung pag-aaral natin, kung paano nila Kanila yun. Mm-mm. Yung pagka-correct, yung late na date na yan, yun ay sa Bible na. Hindi yung sa original na sinulat nila. Dahil sinusulat nila yun fresh. Yung Tama po, sis. witness nila. Pero ang interesting po dito mga kapatid, kaya po ang mga dates lang na nakasulat dito ay 50, which is later dun sa events na nangyari, ay dahil po wala po tayong original copies. Hindi po available sa atin yung original copies. Ang meron lang po tayo, copies of copies. So, ngayon po aralin natin kung paano po ito na-preserve, paano natin malalaman na yung mga nakuha natin, though wala tayong original, authentic pa rin at genuine, ano? So yan po ang origin ng New Testament. So ito po yung naging way kung paano naisulat at bago maisulat. Oral tradition and textual transmission. Kagaya po ng nasimulan ko kanina, spoken stories po ito. In circulation na kumakalat na yung Na-impart din Oo, sa mga storytelling. Christian before, na-impart sa mga Christian before, then pagkatapos, tayo kasi, sila kasi ang sulat. Opo. Yung mga apostles dati, Sila yung mga real-time na early nagsusulat. Christians, hindi man yun naisulat, na-impart na sa kanila. Mm-mm. And then, later na naisulat, sila ang living letter. Sila po. Letter. Sila, tama. Kumbaga naisulat sa puso. hindi sa ink or sa tablet. Totoo po. So bago pala ako pumunta doon, nakalimutan kong ipresento. Ito po yung kanina nabanggit, Codex Sinaiticus. Ang Codex Sinaiticus po, para lang konting tayo, na Christian Bible po ito, o New Testament na to. Kasama po, tama po kayo. Sinaiticus po ito. Kaya po naging Sinaiticus, na-discover po ito sa baba ng Mount Sinai, kaya naging Codex Sinaiticus. So na-discover po ito 1800s sa may St. Catherine Monastery sa baba nga ng Mount Sinai. So isa po ito sa mga pinakalumang kopya natin ng Christian Bible na nakasulat sa Greek. 4th century Greek po na manuscript yung na-discover nila noong 1800s. At tama kayo sis, kasama po dito yung mga libro ng Old Testament na kasama yung nasa Catholic Bible. Yan ang pinagmamalaki na sila daw una-una. Tama, yun po ang claim nila. Sa Antioch nauna, Oo. hindi naman, bago nagkaroon ng Bible, may mga original copies na, hindi Opo. na. So ano lang po pala since nabanggit na, yung ginagamit nating Bible ngayon, ang tawag po dito ay
Protestant Bible. Ito po yung Bible na na-compile natin na ang tawag ay Protestant. Kasi meron pong Catholic Bible na meron ng mga Maccabees, Tobit, yung mga nasa Old Testament po, may dagdag. 72 books sila, or Opo. 80 books, and then sa atin, 66. 66 lang po yun nasa atin. Christians, ginagamit nila. Kaya yung sinasabi nila, copies of copies. So, may nagsabi, Opo. yan ang ginamit nila sila because Vaticanos. Pagkatapos, marami daw discrepancy. Sabi ko, hindi mo malilim lang ang mga Christian yan dahil seekers sila. Eh siya Muslim, ang mga Muslim ginagawa na kumukuha dyan ng about Bible para paano ka Para masuportahan yung kanila eh. Suportahan. Hindi sila nagbabasa ng Biblia para intindihin yun. Babasa sila ng Biblia kung paano atakihin ang Ginagamit po nila minsan, gine-weaponize po nila minsan yung ganyan para gamitin against Pero Christians. sa lahat ng Bible, mga spelling lang, kunting ano lang, spelling or homo names lang. Hindi pareho ang meaning pero magkaibang words, di ba? Opo. Yan ang sa Biblia. Mabuti po, nandito na si Brother J. Aaron, no? Para mamaya din yung sa mga questions, ready, makapag-ready. So yun po, ito, bukod po dun sa apocryphal books ng nasa Old Testament, meron din itong dinagdag sa New Testament na dalawa ata yun, yung Shepherd of Hermes, tsaka yung Barnabas na libro. Meron po ito. Ito lang po, binigay ko example kasi ito po yung may kompletong New Testament. Opo. Like purgatory, wala naman doon sa Maccabees na kanilang binigay na verse. Wala naman doon nakalagay. Wala po akong idea sis. Kasi yung Catholic Bible po, wala talaga akong idea. Inaano ko yung Oo, mabuti po na nakakapag-research kayo sa ganyan. purgatory, yung mga beliefs nila. Kung totoo yung sinabi nila, syempre Bible tayo may dagdag sila, 72 or 80 books. And then, research ko, Bible verse, Opo. any Na magre-relate dun sa doctrine na yun. proof ng Doctrine ng purgatories. doctrines nila. Wala po kayo nakita? Purgatory o kaya baptism. Wala, pareho lahat. Pareho lang. Wala kahit sa Bible nila, walang purgatory. Thank you sis sa insight. Hindi ko po alam yun. Kasi hindi ko pa naaral ang Catholic Bible saka yung isa pa na Orthodox Bible. Pero ito pang focus natin, nandun lang sa Protestant Bible, yung nagagamit natin ngayon. So nadaanan na po natin ang origins, kung saan nagsimula yung mga nasa Old Testament saka sa New Testament kanina. Ito pong picture na to, example po ito ng oral tradition po. Ito po ay yung Sermon on the Mount ni Jesus Christ. So ganito po nagsisirculate ang isang message noon o yung beliefs. Ituturo po siya, may papasa po siya orally at later on na-transcribe po siya o nasusulat siya sa papyrus, minsan po sa animal skin. So ito Actually, yung pagkakaiba niyan bro kasi yung oral traditions is before the law of Moses, meron na silang oral traditions. Opo. Yung mga ano na mga matatanda. Parang sa atin, di ba, meron tayong yung mga matatanda na paniniwala. Opo. Bawal ka magwali sa gabi, bawal ka mag-iwan ng sandok sa... Yan yung mga tinatawag na oral tradition. May mga in circulation na mga ganong mensahe po. Sa mga Hudyo, meron din sila mga oral traditions. Kaya binigay sa kanila yung law para talagang mas align yung naka-record na po. Yung belief nila sa salita ng Diyos. Na tama po, nairika po ni Brad yung nasa Old Origins natin, Old Testament Origins. So yun nga po tama, magkaroon ng emphasis sa atin na ganun po nagsimula ang practice noon. Nagsimula po siya ng oral tradition lamang at later on nagkaroon po tayo ng copies na nagkaroon na ng scribes. Ano? 2 Corinthians 3 verse 3. Ano pong Clearly you are a letter from Christ showing the results of our ministry sa New Testament among you. This letter is written not with pen and ink, but with the Spirit of the living God. It is a card not on the tablet of the stone, but on your hearts. On your hearts. Tama po. Nagsimula po doon nung una at nung nagkaroon na tayo ng access sa pagsusulat, doon na po naisulat. At mas mabuti po at dahil ngayon nagkakaroon tayo ng comparison
kung ano yung mga nauna, saka yung mga later version at variants ng mga na-discover natin na matatalakay din natin sa mga susunod na slides. Ano? Actually bro, addition ko lang. Opo. Kasi yung sa oral traditions, makita mo. Yung before sa law of Moses, makikita mo, masasabi na sila Abraham, they are being faithful sa Diyos. Mhm. Sila Noah, so sila lang yung mga faithful sa Diyos at that time before the Lord. Mhm. So ano yung kanilang sinusunod, instruction mula sa Diyos napapasa through yung mga pagsasalita. Kasi yung unang written na naumpisa na record is yung sa Law of Moses na eh. Mhm. Yung sinulat na sa bato, doon na nag-umpisa yung pagsusulat eh. Opo. Na yung nirecord na talaga. Pero before that, meron na sila mga practices na mula sa Diyos pero orally pinapasa. Ayos. Tulad nung kaila Abraham, syempre merong problema kapag orally. Opo. Pwedeng madagdagan yan eh. Mhm. Pero parang sa atin, di ba, pag pinasa ng through salita, nagkakaroon ng dagdag. So, nung una sabihin ng isa, parang sa chismes, di ba, sabihin niya, oy, si bro, bumili ng pizza. Pagdating doon sa dulo, kumain na ng pizza yung Iba na po. Yung sinabi. So ganun yung problema ng oral traditions. Pero until now, itong mga Hudyo, may ginagawa pa rin nila yun, yung oral traditions. Part na ng culture din nila eh. Parang ano po ito, yung parang yung activity na pass the message, yung binubulong, 'di ba minsan pagdating sa dulo iba na. Pero ang itong i-discuss natin, ma-discover natin kung paano natin na-preserve yung original message. Kahit na may mga ganitong, kahit i-acknowledge natin na may mga magkakaroon ng mga discrepancies minsan between variants. Sa Law of Moses, ang Panginoon talaga sumulat doon sa tablet of stone, di ba? Yan na yung naging practice nung binigay na yung Law of Moses. Tapos sa mga prophets, pinalulok sa kanila yung book. Opo. Memorize nila. So, ang nilagay ko po dito, storage changed slightly as they were retold, scribes manually copied text, leading to variations. No originals exist, only copies of copies. Para lang po makuha ang atensyon nyo. Kasi pagka nabasa po natin, wala pala tayo original. Parang magkakaroon tayo ng interest ngayon sa... Wala yung original copy sis. Wala tayong original copy. Yung mga nasa atin is yung mga textual transmission. Kasi ang mga practices ng mga scribes noon, yung nagsusulat ng mga scriptures, ano yan, yung expiration yan. Kasi ang ginagamit nila na materials, ano yan, nasisira yan eh. Hindi katulad ng material natin. Opo. Diba? Wala sa atin yung peppermint ba? Meron sis pero late na. Copies of copies. Copies na po ang nasa atin. Wala po tayo ng original. Kahit nung sa old tsaka sa new, wala po tayo ng original. Pero ang maganda sa practice kasi nila ng mga Hudyo, hindi nila pinababayaan na mawalan ng kopya. Kaya Opo. Meron silang expiration, parang 30 years at expiration nila. I don't know if correct. Gonna check on that. Gagawin nila, dalawa yung magsusulat niyan eh. Yung isa, nagsusulat siya, yung isa nagdidikta, nagtitingin. Opo. So, para talaga totally walang mali. Pag may mali dyan na naisulat, yung ulitin nila yun sa umpisa. Kasi wala namang delete doon option noon. Talagang kailangan mo susulat mo ulit. Kasi ano yan eh, mahalaga yan eh, salita ng Diyos yan eh. Hindi pwedeng may error dyan. Ganun ka ang mga Hudyo practices pagdating sa pagsusulat. Sa Hudyo po, may system sila sa pagsusulat. Meron po silang tinatawag din na bilang ng mga salita para lang ma-make sure na accurate yung na ipapasa nila. At kagaya po na nabanggit ko ng una, sa panahon po noon sa Ancient Near East, sa mga continents na yon, ang mga tao po matalas ng memorya kasi doon po nila na-preserve yung batas nila, yung identity nila sa culture nila. Na-memorize nila. Kasi wala pa namang available eh. So na-maximize nila yung memorya nila sa mga ganitong bagay, ano? 1 terabyte yun. Yan talaga practice nila, nasa culture nila yon, lalo na yung mga scribes. Kailangan memorize nila yung mga Kita din naman sa bunga. Nakukurit nila. Kaya nga tinan mo, di ba sa New Testament, yung mga Pharisees, sila eh, more on the law sila. Kaya nga, more on dun sa mga, dating sa heart, wala na. Doon nagagalit, doon na si Jesus ang Christ, Panginoon sa kanila, more on, sila eh, more on. Masyado silang parang by the book sila masyado eh. Sila masyado. Bookish sila, Dahil doon sila na-train. Yun ang sa kanila. Doon sila na-train. Talagang memorize. So yun po kanina, so yun po, na at least na nagkaroon tayo ng idea, nag-share si brother, natulungan tayo. Yun po ang
naging oral tradition noon. Ngayon, sa textual transmission naman tayo. Ito ang example, ito po yung Dead Sea Scroll, ano? Ayan. Sa textual transmission, so once na masulat na yung copies, need na po ito ulit, kailangan na po ulit itong makopya by hand kasi wala namang pong printing press pa noon eh. Kaya maganda ang training ng mga Hudyo kasi nga stricto sila. Meron pa silang sistema pagdating sa pagsusulat. So, yung kung magkaroon man ng small errors, siguro mga mga na-miss lang, mga letters o kaya. Pero yung core meaning po ng Puro error talaga yan. Oo. Ganun sila ka-conservative pagdating sa pagsusulat. Ayun. No error. Kasi ulitin nila yan, susunugin nila yan. Ulitin nila yan, ganun ang gagawin nila. Okay. Ibig sabihin ko lang po yung errors na kasi nagkaroon po ng maraming variants. Minsan pag kinompare nyo, pero later na po yon. Sa later ano na po, Copies of copies na yon. Copies of copies. Hindi sa nung mga... Pero habang sila po nagsusulat, malabo po na magkaroon sila na miss kasi meron po Kasi silang usually yung mga nadidiscover ngayon, mga kapatid na mga scriptures, ang unang tinitingnan dyan yung material na ginamit, yung years, mga anong taon ito ba'y malapit sa panahon ng mga disciples, sa mga apostles, tapos may direct ba, yung mga quoted ba na scriptures dito ay galing din dun sa mga original, nakikita ba? Yun yung tinitingnan din dyan. Ang problema sa mga later lang na nadidiscover, kasi mga late copies na, Oo. mga late copies na yun na yung may mga yun na yung mga dagdag. Yun na yung kaya nagkaroon na ng term na variants, ano? Yung variants po, yun yung klase ng iba-ibang sulat na in circulation din, na late na nasulat. Kinopya siya mula sa mga kopya Oo. ng kopya ng kopya Kopya. ng kopya. Ganun. Tama. May mga dagdag katulad ng mga Mormon. Hindi ko po alam yun. Wala silang Mormons. reference sa scripture sa Bible. Iba po, Ang may reference sarili nila sila. is myth. Yung Novel, parang ganun. Yung book nila hindi galing sa Bible na reference. Kaya nga. Tapos, itong example ng Dead Sea Scroll, nung i-compare nila to sa kagaya ng mga nasa Masoretic text, may mga claim pa nga na sinabi nila word by word identical eh. Hindi ko pa po yung nare-research, pero kung may time kayo, pwede magandang pag-aralan din. Yan yung isa sa pinagmamalaki na accurate copy to. Yung ito, tsaka yung Masoretic, Opo, Yung Dead Sea Scroll. Nung kinumpare nila, sabi nila, at least kita natin na though late na natin nakuha yung Masoretic, late Late na rin to eh. late natin na-discover, pero luma ito. Discover bro, pero ano yan, Luma to. matagal yan. Oo. Na-trace nila na parang busy pa yan eh. Oo. Bakal. Sinabi nila ng tapos Ayos ah. Sa banga nila yan na-discover, nakuha yan sa banga. Pero matagal na nakasulat dahil yung paperment niya. Parang, kumbaga- Kaya yung nire-recheck nila yung ibang book. Dahil sa paperment, pag halimbawa, Kaya- no fake, yung huli lang. Kumbaga, kahit nung i-compare ito sa Sinaiticus na which is 1,000 more than 1,000 years later pa, parang accurate, makikita natin na na-preserve ano. Accurate talaga yan. Yan Kaya sa maganda na may pinagmamalaki ganito. natin, yan, yung Dead Sea Scroll. So ganun po ganun na nagkaroon ng transmission din by hand. Kumbaga napasa sa atin copies. So ito po yung picture lang para maka-idea. Huwag niyo na pong pag-focusan kasi masyadong maliit yung mga nakasulat. So yung mga nasa taas po, yung Old Testament, yun yung original. Nandun sa kaliwa niya, yung Dead Sea Scroll. Yung katabi niya, Septuagint, yung Greek version ng nasa Old Greek Septuagint. So ito po hanggang papunta na dun sa atin. Para lang makita niyo yung parang family tree kung paano nakarating sa atin. At tapos dun din nila nakukuha na naka-counter check nila kung ano yung oral, tapos yung original text ng unang beses na nasulat, pababa. Dito naman po sa New Testament, ito yung mga oldest copies natin, mga fragmented, pero at least meron pa tayong meron tayong kopya para makita natin kung paano na-preserve Tama ba bro sa preserve yung karamihan sa Babylonia? Babylon. Sabi niya? Babylon. Sa Babylon. Yung karamihan. Pinalit na yun sa Jerusalem ng exile nila. Kasi sinunog din yun, di ba? nung Babylonian exile. Pinarewrite yun. Pero Hindi ako makapag kinuha, tinakas. Parang Sa bukod, siguro bro, mga room Actually, for bro, na yan. ang sa isa akin. sa mga ginagawa ng mga Hudyo kapag sumasalakay ang kalaban nila, binabaon nila yan.
para ma-preserve yung kanilang mga... Kaya tinan mo, nung bumalik sila sa from the exile, na mayroon pa rin silang ulit na practices niyan. Kasi na-preserve nila. Meron silang mga... ang isa sa ginagawa nila, binabaon talaga nila yan. Pagka merong mga kalaban, binabaon nila yan. Kasi kapag nakita ng mga kalaban nila, usually sisirain yan. Sunugin lang. Nung nandun Kaya sila sa binabaon nila. Kaya tinan mo yung mga discoveries ng mga natin, nakalagay sa banga, nakabaon. Saka kagandahan ng area ng Middle East, dry. Mag-preserve ka talaga. Kaysa pag sa tropical na baon din, wala Oo. yan. Actually may isang case na na-discover tayo na isang libro, yung Gospel of Judas. Buo sana siya, kaso nailagay siya sa vault. Kaya yung nakuha natin talagang fragmented na sobra, pero originally nung kinuha yun nung nabili yun na-discover to 1900s. Nung binili yun, buo sana yun, kaso nilagay nila, mainit kasi dun sa lugar nila. Nag-moist. O hindi na preserve yung buo, pero meron silang na-discover na Gospel of Judas noon. So yun na po yung next natin. Nakita na natin kung paano nag-originate kung saan nag-originate yung mga turo na nasa Old and New. Nakita na natin kung paano naipasa orally at saka via copying. Ngayon po, Pero yung na-exile sila sa Babylon, pagbalik nila, pinabalik sila ni King Cyrus, Darius, at saka Artaxerxes. Pinaano yun? Yung nasulatan ni Nehemiah, yung bumalik doon. si Roger ang Diba pag-komenta ko doon. sinira yun, kinuha yung mga gamit. Pinabalik yung lahat. May nakalista. Saan ko din na... Basta yan, laging lagi silang May reserva. Lagi silang may Plus yung memory nga nila. May record kung sinong nakasulat. Plus yung mga scribes nila na memorize talaga yun. Yung mga highly trained scribes nila. 1 terabyte, no? Oo. Ang Panginoon nag-preserve natin. So yung next mga kapatid, now, alamin natin yung kung paano napagdesisyonan yung mga nakapasok sa Bible natin. Canonization na. Ayan yung sa... What got in, what was left out. Ang ginawa ko pong example dito, kasi familiar na po tayo dun sa mga nakapasok eh. Yung mga almost got in, tsaka yung mga hindi talaga nakapasok. Kung paano natin win away, ano yung mga kino-consider. Yung ba yung sa Constantinople? Hindi ko po sure. May mga nag-claim po na nagkaroon daw ng canonization, sabi nung libro ni Dan Brown sa Da Vinci Code, nandoon daw. Pero hindi po accurate yun. Hindi accurate. O nung napag-aralan po. Maraming factors pag Oo. kinakanonize ng Bible. Hindi po to- Hindi porket nakita nila yung pangalan o gospel of Jesus, ay tanggap natin to. Hindi. Maraming i-scrutinize ng mga yan, lahat ng mga leaders. Nag-usapan. Actually, hindi lang isa na Madami. congregation na church ang nagka-canonize. Madami. Yan, tulong-tulong yan lahat ng mga denomination nga eh. Oo. Denomination nga, halos denomination nga nagka-canonize eh. Kumbaga ko i-relate natin sa panahon ngayon. Hindi man i-relate, pero kung imagine natin, para po siyang iba-ibang church ng ganito, sila po mag-uusap-usap. Usap-usap yan. Para sa constitution, mga council, Oo. mga senate. Parang ganon. Nicaea. Council of Nicaea. Pero ang maganda kasi ngayon, sa Google, pag bumalik ka doon sa yung Hebrew text, then word by word na Minsan po, inaano rin nila doon sa mga councils nila, kung ano yung mga doctrine. Yung mga denominations, more stick din sila sa scriptures nung kinanonize yan. Ay, marami lang silang factors na kino-consider. If it is Sige written po. by the disciples, kung disciple ng disciple, or ano yung hindi pwedeng kasama, anong date, yung mga ganyan. So maraming silang factors na titingnan. So yun po, Pero thank you. magagaling sila. Lahat sila mga familiar sa scriptures. hindi lang talaga sinusunod. Pero Mm. hindi lang sinusunod. Ang implementation lang, ang may pagkakamali. Pero yung salita, ganun pa rin. Tama po. Mamaya po, ipe-present ko lang ito ng mabilisan hanggang sa conclusion para ituloy natin itong mga ganitong discussion, para po hindi makain yung oras na magme-message. Sige. Patapos na to. Exciting kasi yung topic. Exciting po eh. Maganda po na nag-engage lahat. So ito po yung mga libro na
almost nakapasok sa canon natin ngayon. Nagamit po siya, kagaya ng Hermes, nasa part po siya ng Sinaiticus, pero hindi po, wala na siya sa atin. Tapos ito naman yun, i-explain ko po kung ano yung mga kinonsider nila. Generally po, ang kinoconsider nila ay kung yung bang libro ay sinulat o connected sa apostol. Ito by widely used sa mga Christian communities o sa mga churches. At kung nag-a-align ba ito dun sa message ng gospel, especially yung life, death, and resurrection of Jesus Christ. So ito po yung mga ilan. Mabilisan lang po. Yung Shepherd of Hermas, nandun siya sa Codex Sinaiticus na, pero hindi siya nakapasok dahil medyo late na raw ito. Late na raw na libro ito. Tsaka late na nasulat. Tsaka hindi siya directly connected sa apostol. Kasi si Hermas, Christian lang siya, hindi siya apostol eh. Oo. Sunod naman yung Didache. Nandito po puro parang mga moral codes, yung mga practice. Kagaya ng mga baptism, kung paano ipapractice yung baptism, yung mga prayer, communion. Nagamit siya noon, pero hindi siya nakapasok sa canon natin kasi parang hindi daw siya nag-focus dun sa theology na meron dapat ang nasa Bible natin kagaya ng gospel. Wala siya kaano noon, puro lang to, practice ng baptism, hindi siya nakapasok. Tapos yung isa, Acts of Paul and Thecla. Nilagay ko naman din po yung mga date. Nandyan po, 2nd century. Si Thecla po, follower siya ni Paul. Hindi siya nakapasok kasi po ito naging apostle po ito at nagpipreach na babae. Hindi po naging komportable ang mga church father nun kasi hindi po siya magiging consistent sa teaching na nasa atin ngayon. Tapos ito naman, ito yung mga interesting. Yung Gospel of Judas na nabanggit ko kanina, ang tinuturo po nito, ibang klaseng Christian theology. Gnostics po ang meron dito. Yung Gnostics po, galing sa word na gnosis, ibig sabihin knowledge. Tayo ang salvation natin, baptism, o sa kanila, kailangan mo magkaroon ng secret knowledge, doon ka magkakaroon ng salvation. Kaya naging bida si Judas, kasi siya daw yung may secret knowledge na binigay ni Jesus Christ. Kaya siya yung bida dito sa Gospel of Judas. Hindi siya yung kagaya sa atin na siya yung Judas Iscariot. Then, sasama sila doon kay Judas Iscariot. Ayun, ang tawag sa kanila, may ganyang Christian group sis, yung Gnostics. Actually, ni-name lang nila kay Judas. Pero hindi siya nagsulat. Pero bida siya dyan sa libro na yan. Saka ito, Infancy of Gospel of Thomas. Dito naman yung kabataan ni Jesus Christ, yung mga batang ganyang level. Kaya hindi siya nakapasok sis, kasi may mga time na stubborn si Jesus Christ. May kalaro siya, pinatay niya, niresurrect niya rin. Parang masyadong wild yung mga visions dito. Wild yung... More on imagination kasi yung infancy. Doon minsan, ginagamit natin to for historical purpose. Kasi makakakuha rin naman tayo ng historical fact. Kagaya ng mga history na nakukuha natin sa book ng mga na nasa canon natin. Diyan din ba yung yung lost years of Jesus Christ? Diyan ba? Siguro bro. Pero yung authenticity na to bro, hindi siya medyo shaky po. Tapos lastly, yung Acts of Peter. Dito, meron kasing aso na nagpe-preach. Aso. Pero kaya yung iba kasi meron may nakapa rin ng aso. si Peter daw yon, pero nag-speak siya through aso. Pero interestingly mga kapatid, dito natin makukuha yung unang account na si Peter pateorik na matay. Ito yung oldest na meron doon. So minsan makakukuha tayo, pero syempre kaya hindi siya nakapasok kasi may mga ganung Si Peter may dalang manok. Buti yung namatay siya, hindi nakagat ng aso. Baka namatay siya dahil nakagat ng... Pero nalaman natin na authentic yung kabaliktad kasi binanggit siya ni Origen. Saka sa Roman talagang ginagawa nila yun. Practice talaga. So yun po nakita natin kung paano napili, kung paano nagkaroon tayo idea. Yung in-depth nito maganda, sa susunod na lang, Brother J at mas kaya niya. But at least may idea tayo, ma-acknowledge natin na ito yung naging process at development kung paano natin nakuha yung Bible. So ito lang yung mabilisan ko lang dadaanan. So ito, si Jesus Christ, ang kinuha kong example, si Paul, si Peter, saka si John. Ito yung mga church fathers natin, Clement of Rome, Ignatius, si Polycarp, si Papias. Sa baba ni Polycarp, ito ang naging mentor ni Irenaeus na mga church father natin. So, directly connected sila in a way na, kasi sila yung pinakamalapit na ng mga Christians noon pagkatapos nung sa mga apostol. So, sila lang pinagbabasehan natin, sila kasi yung pinakamalapit.
Actually, yung mga yung nasa baba pero may mga books din yung sinulat. Oh, meron sila. Kagaya nito, may Clement to eh. Meron yan sila. Meron din sila. Doon din natin makikita yung maging practice, kung naging consistent ba doon sa mga naging nasa kanan natin. Ano? So yun lang po, binigyan ko lang kayo ng picture kung paano natin masasabi na yung church father na nag-decide legit, kumbaga mapagkakatiwalaan natin. Ano? So paano nga ba natin nalaman na yun talaga yung case, yun talaga yung sitwasyon natin? Meron po tayong textual criticism saka manuscript evidence. Yung textual criticism po, ito po yung mga scholars, wait lang, na nag-a-analyze ng mga nadi-discover natin na mga mahirap po ang trabaho nila. Straightforward lang yung process pero sa sobrang dami kasing available, ang hirap para sa kanila. So, kaya yung mga Bible, hindi basta-basta makakalusot kasi merong textual criticism. oo. Bago makapasa ang isang book, talagang maraming pagdadaanan na question. Doon nila kino-compare nila. Yun lang naman po yung textual criticism. I-compare nila yung para makuha natin yung pinaka-accurate at closest doon sa mga lumang manuscripts. Ganun din sa manuscript evidence. Obviously, yung mga nakukuha natin, yung evidence natin. Kaya alam natin na yun yung kaso. So, wrap up na po tayo. Conclusion. Sinulat ko lang dito, faith that is informed is often stronger than faith that is sheltered. So, ang gusto ko pong sabihin dyan, kung yung faith po natin ay kadalasan na informed o nakakakuha tayo ng information, mas mabuti po yun. Kasi, wait, mas maganda yung naisulat ko dito na in-explain ko dito sa, kasi, kinailangan ko pang i-translate kasi nahirapan ako Kesa tinatago. Okay, so parang inaano mo lang sa sarili mo. So, nasa na yan? Yung ginagawa ng dati, orally. No? Oo, wait. Maganda yung ito. So, sa halip na maging questionable itong proseso na ito sa atin mga kapatid, maging sana. Kasi minsan, yung iba natatakot mag-engage sa ganitong topics. Kasi may mga open nga, mga inconsistencies, mga ganon, na nakita natin na ito yung mga process kung paano natin na-preserve yung tamang gospel natin ngayon. So, hindi ito nakakatakot mga kapatid na malaman natin itong mga ganitong proseso, kundi dapat ito ay mas magpatibay pa sa atin. Tsaka alam nila to madalas maging challenge to sa atin na And then yung mga atheist, mga agnostic. Opo. Yan. Tatapusin ko po ito sa Tatapusin ko lang to sa verse ng sa Acts 17:11 na yung mga Bereans, ultimo si Paul na nagsasalita, hindi nila basta pinapaniwalaan, sinisiyasat nila. So tayo mga kapatid, ganun din, kahit na ito na nasa Bible natin, subukan din natin i-challenge yung mga beliefs natin. Hindi yung umaabot tayo sa point na faith only. Basta may faith ako. Maganda i-challenge din natin, i-engage natin itong mga ganitong difficult questions kasi ito yung nagpapalalim ng pananampalataya natin. So, hayaan natin na yung history maging part ng natin, ng pag-grow natin sa faith. Kahit na secular ito, makakatulong ito sa ating mga kapatid. So, nilagay ko lang sa huli yung sources po ng mga libro na inspiration na itong topic na ginawa ko. Ito po yung mga textual critics na mga scholars na kinuhanan ko sa libro. Kung gusto niyo po na specific na na mga sources, nasa kanila po. Pwede ko pong i-send sa inyo. Yung mga diniscuss natin. Wala ka dyan. Naka-live yun, sis. So yun po, kapag may additional comments kayo o questions, nandyan po si Brother JR. Kayang-kaya niya. Kaya mo na yan, bro. So may questions kayo mga kapatid, ano yung mga naging interesting sa inyo? Ano yung bago? Ano yung... Maganda yan, bro, to be continued para may discussion ulit next. Pero yung may nagsasabi na yung mga, siyempre, nag-research sila sa mga Bible. Mhm. Ano lang nga daw, ang mali daw, yung spelling daw minsan. Siyempre, yung, halimbawa, British, halimbawa, Savior, may Ano lang yun, sis translation Ayota, lang yun. yung mga ganun. Pero yung sinasabi kasi, lagi nilang sinasabi, the Bible is corrupted daw. Corrupted po siguro ng mga nagsulat na mga bago. Oo. Basta Islamic,
yun lagi ang sinasabi nila dahil kanila daw ang preserve dahil orally. Pero sa kanilang ano rin, hindi rin na-memorize. Dahil may verse din sa Quran nila na such and such, pagkatapos he forgot, ano, dahil ang kalaban talaga, may kalaban ng Christian ay Islamic dahil yun ay pagliktaran ng Bible. Ayos. At least mga kapatid, alam natin, may idea tayo. Hindi man in-depth ang study natin, may idea tayo kung paano natin nakuha yung Bible natin ngayon. Ano? Hindi siya isang set ng books lang. Marami ito. Ayun yung mga naging development. Sinabi mo kasi lahat naman nagsimula yan sa history. Kasi hindi pwede natin ihiwalay. Kasi nga, diyan nga galing yun eh. Oo. Kasi yung mga mga scholars, mga nagdidig, mga scientists yan. Oo. Archaeology, science po yun eh. Kaya natin, huwag natin Kasi ano po yan? Makakatulong yan. Kasi sila research eh. Tayo, outcome ng trabaho nila, inaaral na lang natin. Kaya natin na improve yung Kaya nga natin na kasi system natin eh. yung effort ng mga historians. Kasi may iba kasi magsasabi, hindi mo pwedeng i-reconcile to ang secular sa Dahil nga sa kanila, nalaman natin yan. So i-acknowledge natin na kasama to at makakatulong to sa atin. Sa 1 Corinthians 5:21 naman, promoting self-trust that which is good. Kailangan talaga. God is not the owner of confusion, but of peace. Tsaka God-breathed ito, inspired ito. All churches of the saints. Tsaka minsan kasi na-abuse yung verse na sinasabi na inspired daw ang Bible, so dapat kompleto. Hindi naman po kasi inspiration word by word eh. Guided po yung process, kagaya nito. Guided po ito. So wag tayo maging, yun nga kagaya ng mga Pariseo na kinurek ni Jesus Christ, maging by the book. Baka maging ano tayo, maging ganun. Hindi na mga Pariseo, wag na nating gawin, kasi Pariseo na yan. Tapos, kaya pa natin, pinag-aralan. Panginoong Jesucristo, kaya yan ang susundin. So yun lang mga kapatid, may questions po kayo? O clarifications o comments? Malinaw po kung paano natin ako, kahit overview lang naman ito eh. So ganun po, natin ako. Oo, kasusundan mo yan bro. Part 3! Inumpisa mo, tapusin ko. Part 2! Wala pa naman si Brother Gia dito. Kasi sasagot ako. Thank you po. Thank you sa pakikinig mga kapatid. Ano yan? Hidden knowledge. Thank you bro. Nilagay ka talaga ng Panginoon dyan bro. Puti ko na ma-friend ko si Dad Brown. Si Adin Boro. Ay, maraming po salamat mga kapatid sa inyo pong pakikinig at gaya nga po ng ating napagkasunduan, since next week hindi schedule ni Brother JR, edi hilingin muna ulit natin yung ating kapatid na Ronald. Sige. Mga kapatid, bago po tayo dumako sa ating Lord's Supper at sa ating po maraming pagbibigayan, observe natin din yung time, so tayo po ay mag-jump na sa atin pong message ngayong umaga na pangungunahan ng ating kapatid na JR. Awit tayo isang awit mga kapatid bago po tayo makinig ng salita ng Panginoon na ihatid nating kapatid na JR. Title. Tayo po natin. Kantayin po natin. God is calling the prodigal, come without delay. Hear, oh, hear him calling, calling now for thee. Though you've wandered so far from his presence, come today. Hear his loving voice calling still, calling now for thee. Oh, weary prodigal, come, calling now for thee. Oh, weary prodigal, come,
Patient, loving, and tenderly still the Father pleads. Hear, oh, hear him calling, calling now for thee. Or return while the Spirit in mercy in tender seeds. Hear his loving voice calling still. Calling now for thee. O weary prodigal, come. Calling now for thee. O weary prodigal, come. Come, there's bread in the house of the Father, and to spare. Hear, oh, hear him calling, calling now for thee. Lo, the table is spread and the feast is waiting there. Hear his loving voice calling still. Calling now for thee. O weary prodigal, come. Calling now for thee. O weary prodigal, come. Lingin po natin ang ating kapatid na JR para po sa mensahe ng Panginoon ngayong umaga. Yung the ship yun, bro, no? Eto na siya, bro. Low. Nagulat sila? Magandang umaga sa inyo mga kapatid. Namiss ko kayo. Tagal-tagal akong dinahat, parang 2 weeks. Kamusta Japan? Kala mo nag-Japan. Maganda yung yung topic kanina, no? Maganda pag masusundan yan na bro. Kasi importante talaga na pinag-aaralan yung yung origin, yung history ng Bible para mas ma-appreciate natin yung value niya o yung halaga ng Bible sa atin ngayon. Kasi sa atin ngayon, nasa cellphone na lang eh. Pero sila sasacrifice yung life nila para lang to preserve yung Bible. No? So, maganda yan. So, mga kapatid, magandang umaga muli. Tayo ay magkakaroon ng mensahe ngayong umaga tungkol naman kay Pablo o kay Paul. No? Pinamagatan ko yung message na the ship was wrecked but not the promise. So, ang kwento nito mag-revolve from Acts chapter 27 verse 1 to verse 44. Pero yung concentrated natin na verse, I will read it from verse 14 kasi kung babasahin natin from 1 to 44, masyadong mahaba. So, kung diretso tayo sa pinaka-main ng message sa Acts chapter 27 verse 14 hanggang 25. Imagine natin nasa time tayo ni Paul when we are reading this para medyo ma-appreciate natin kung gaano yung dramatic na pangyayari ang meron dito. Ngunit di nagtagal, bumugso mula sa pulo ang isang malakas na hangin na tinatawag na hanging hilagang silangan. Hinampas nito ang barko at dahil hindi kami makasalungat, nagpatangay na lang kami sa hangin. Nang makakubli kami sa isang maliit na pulo na tinatawag na Cauda, naisampa namin ang bangka ng barko. Ngunit nahirapan kami bago namin nagawa iyon. Nang maisampa namin ito, tinalian nila ng malaking lubid ang barko. Ngunit natakot silang sumadsad sa buhanginan ng Sirte. Kaya't ibinaba nila ang layag at kami nagpaanod na lamang. Patuloy na lumalakas ang bagyo, kaya kinabukasan sinimulan nilang itapon sa dagat ang mga kargamento. At nang sumunod na araw, itinapon din nila ang mga kagamitan ng barko. Matagal naming di nakita ang araw at ang mga bituin. At di rin humuhupa ang napakalakas na bagyo. Kaya't nawalan na kami ng pag-asang makakaligtas pa. Dahil matagal nang hindi kumakain ang mga nasa barko, tumayo si Pablo at nagsalita. Mga kasama,
kung nakinig lamang kayo sa akin at di tayo umalis sa Kreta, hindi sana natin inabot ang ganitong pinsala. Ngayon, ito ngayon ang payo ko. Lakasan ninyo ang inyong loob sapagkat walang mamamatay isa man sa inyo. Kaya nga lamang mawawasak ang barko. Nagpakita sa akin kagabi ang isang anghel ng Diyos, ang Diyos na nagmamay-ari sa akin at siya kong pinaglilingkuran. Sinabi niya sa akin, huwag kang matakot, Pablo. Dapat kang humarap sa emperador, alang-alang sa iyo'y ililigtas ng Diyos ang lahat ng mga kasama mong naglalakbay. May putol dyan. No? Sabi doon, kaya tibayan ninyo ang iyong loob, mga kasama, nananalig ako sa Diyos na mangyayari ang lahat ayon sa sinabi niya sa akin. So itong gawa, ito ay sulat ni Dr. Luke, na ang physician. At mapapansin nyo sa unahan, may binanggit siya sa verse 16 na kami. So ibig sabihin, yung writer na si Luke ay kasama doon habang naglalayag yung barko na mayroong malakas na hangin, malakas na bagyo. Kaya nasabi niyang kami. So doon na natin i-imagine mo, ikaw na physician na alalay ni Pablo, na lagi ka sa kasama ni Pablo, kasama ka doon sa binabagyo na barko. Sino dito nakapagbiyahe na galing from sea? Nakapagbiyahe na kayo dagat. Yung nakaranas ng malakas na alon or nakaranas ng bagyo. Tulog. Ako lang mag-isa. Bagyo, nakaranas. Hindi naman, yung mga alon lang. Alon lang. Nakakatakot kahit alon lang, malakas, di ba? Masaya. Tama? Naputol yung katid. Eh, paano kung ganito yung barko nyo? May saying. Ganyan yung barko na sinakyan nyo. Ganyan yung barko na Pablo na sinakyan. Eh, bangka lang yun eh. Barko yan, sis. Malaki yan. Tinatawag yan ay grain ship. O yung mga ano yung grain sa Tagalog? Palay. Yung mga palay galing sa Egypt, dinadala to Rome. No? Going to Italy. So, yan. Cargo ship siya. Kaya malaki siya. Kaya yung numbers ng mga sumakay ng barko, sinabi dyan, nasa 276 people. So, may mga preso na yon, may mga sundalo, tapos may mga servants. So, syempre, hindi pwedeng walang alipin. Sa panahon nila, may mga alipin. So, 276 yung laman ng barko na yan, made of wood, kahoy. Tapos, may malaking layag. Ito mga ganitong barko, pag may bagyo, Isa ng hangin. isa ito sa mga unang nawawasak na barko. Kaya dapat alam ng mga naglalayag kung may bagyo o wala. Kasi yung ganitong barko, hindi tatagal pagdating may bagyo. Sinauna pa yan. Oo. Imagine niyo, kayo natatakot kayo, metal yung barko niyo, paano pa sila Pablo? Ganyan ang barko nila. No? Tapos, wala kayong life jacket. Ano yung life jacket nila noon? Tali. Ang life jacket ngayon, yung may mga life vest talaga, di ba? Eh sila tali. Sino kayang tumalo ng dagat, tali lang gamit. Sa leeg pa na natin. O kapag malakas yung ulan, malakas yung bagyo, malakas yung hangin, sino kaya na magstay lang sa isang parte tapos itali yung sarili? So, imagine mo, ganun yung kalagayan nila. No? So, syempre, normal sa tao, matatakot. Sino yung nagsabi na wala ng pag-asa? Si Luke. Siya yung nagsasalita at that time, di ba? Siya yung nagnanarrate. Sabi niya, dumating doon sa punto na wala silang pag-asa. Pero may tumayo. Di ba? Sino yung tumayo? Si Pablo. Si Pablo yung tumayo. Ano sabi ni Pablo? Yan. Yan. Nasa na yun? Yung parte na kung saan, yun nga, yung next. Sabi niya, mga kasama, kung nakinig lamang kayo sa akin, sabi niya, at di tayo umalis sa Kreta, hindi sana natin inabot yung ganitong pinsala. Ito ngayon ang payo ko, sabi niya. Lakasan nyo ang inyong loob sapagkat walang mamamatay isa man sa inyo. Kaya nga lamang mawawasak ang barko. Yun yung
Sinabi ni Pablo, lahat natatakot, pati si Luke natatakot kasi sabi niya nawawalan sila ng pag-asa. Pero sino ang nagsabi na huwag kayong matakot? Si Pablo. Kasi nagpakita yung Panginoon sa amin. May assurance na kahit na may malakas sa bagyo, alam niya, walang mangyayari. Kasi yung faith niya nakatutong sa Panginoon. Imagine niyo yan na yung ship Mga kapatid, ito yung tanong. Did you ever felt like the ship of your life was wrecked? Yung parte ng buhay mo nawasak, yung plano mo nawasak, yung dapat na gagawin mo, yung goal mo na dapat gagawin, nawasak. As in, hindi mo na may tatayo ulit. Like everything you planned suddenly fell apart. Storms came, and you didn't know if you could make it. Just like what happened nung ilang bagyong dumaan, di ba? 3 bagyo, isang linggo walang pasok, no? So yung mga bahay nilulubog, no? Yung mga nag-abroad, nag-spend ng 20 years ng buhay nila sa abroad, pag-uwi nung binagyo, yung kanilang 20 years na binuno na sayang kasi na landslide, nalubog, nasira yung mga gamit. So, imagine mo yung ganong sitwasyon. Siyempre, wasak yung plano mo, wasak din yung pag-asa mo. In Acts 27, Paul experienced a literal shipwreck. But even though the ship was destroyed, the promise of God stayed strong. Si Pablo nakaranas ng same na shipwreck, pero yung kanyang shipwreck, literal. Talagang nawasak yung barko. At andun si Pablo. Kung titingnan mo, may plano si Pablo Ano yung plano ni Pablo? Nagpahuli siya para makarating siya makaharap niya yung emperor. Para makausap niya, ma-share niya ng gospel. Makapunta ng Rome para makapag-share ng gospel. Yun yung plano ni Paul to share the word of God. Kasi palayain naman sana siya nung Ang problema, may in-between doon sa plan niya. Parang sa atin din. Meron tayong plano doon, pero merong biglang mangyayari in the middle. Hindi natin inaasahan. Yan yung titingnan natin mamaya. Historical background, itong Book of Acts na sinulat ni Luke ay around AD 60 or 262. No? He is a doctor and a companion of Paul, and he is also a historical record na reliable, no? Doon sa mga missionary journeys ni Paul. Si Sir William Ramsay na isang historian, kinonfirm niya yung mga description na sinulat ni Paul. So very accurate yung sinulat ni Luke. No, very accurate daw. Even yung geography, yung ancient sea, pati yung name ng wind. Yung name ng wind na yan, yan yung mga tawag sa wind na yan talaga noon. Yung Euroclydon. Pinagsamang wind ng silangan at saka hilaga. Timog at saka hilaga pala, north wind. Pinagsamang dalawa, no? So, si Paul ay prisoner ng going to Rome in Acts 25 verse 10 to 12, and he appealed to Caesar not just for justice, but also to preach the gospel in Rome. And yung ship, sabi ko nga kanina, 276 people, mix of prisoners, soldiers, sailors, and servants. And then si Julius, ito yung kasakasama niya, na ito yung nagbabantay pala sa kanya. Ito ay Roman centurion na nagbabantay sa kanya. It is assigned to guard Paul. And they sailed during dangerous season. Around October daw ito yung ganitong season. Laging tumatama yung ganitong wind, yung Euroclydon. After the Day of Atonement o Yom Kippur in Acts 27 verse 9, ito ay common na nasasalubong doon sa dagat na pinuntahan nila, yung dinaanan nila. So, unang puntos ng message natin ngayon mga kapatid, yung storm can shake the ship, but not the plan of God. May plano si Pablo at yun ay plano para sa kanya ng Diyos to go to Rome, to share the gospel, to preach the gospel. But, it doesn't mean it will smooth sailing. There's something that will happen in the middle. No? Storms may destroy our surroundings, but not God's plan. Parang sa atin, meron tayong plano, sometimes it will destroy
yung process para makapunta roon. Pero it doesn't mean na you will not reach that plan, the God's plan. No? In Acts 27:14-20, a strong wind called Euroclydon came upon them. They could not see the sun or stars for many days, and they also lost all hope. Sa modern times ng paglalayag, ang ginagamit nila is radar, di ba? Pero noon, ano yung ginagamit? Yung bituin, yung buwan, yung araw. Eh, paano kung may bagyo? So, ibig sabihin, bulag kayo sa dagat. Ganun kadelikado na maglayag sa panahon ng old ship, yung mga kahoy pa yung ship, kasi bulag kayo kapag nagkaroon ng bagyo. So, it's not smart para sa kanila na maglayag pag may bagyo. Kasi pwede silang mamatay, no, sa laot, no, sa dagat, sa karagatan. Pero sila Pablo, pumunta pa rin, no? Kasi nga, yun yung in-insist nung nila Julius, kasi nga, late na sila eh. Dapat nakabiyahe na sila, nakapaglakbay na sila. Ang dami kasi nilang in-stop over before bago sila makapaglayag in Acts 27 sa mga previous verses eh. And then, winarningan pa sila ni Paul, pero hindi sila nakinig. No? Ano yung lesson nito mga kapatid? Sometimes, God allows the breaking to reveal real faith. Ang sabi nga natin, ang buhay natin dito sa mundo, training eh, di ba? Tini-training tayo ng Diyos. Pag may nangyari sa'yo ngayon, it doesn't mean wala nang plano ang Panginoon para sa'yo. Sa umpisa ng life mo sa Panginoon, parang ganito, active ka ng umpisa, and then nawala ka in the middle of your life. Parang ako rin, ganun din ako noon eh. Young people ako, very active ako. Pero nung tumuntong ako ng high school na nakita ko yung responsibility na kailangan mag-aral ng mga kapatid ko, kailangan ko matustusan sila, nagtrabaho ako. At isa sa mga problema ko at that time na nagtatrabaho ako sa computer shop, hindi na ako nakakapagsamba. Parang kala ko hindi na ako makakabalik eh. Parang ganun mga kapatid. Parang in the middle of the journey ng buhay mo, merong mangyayari sa'yo na parang wawasak sa plano mo. Parang it doesn't mean na wala ng plano yung Panginoon para sa'yo. Yun pala, doon sa middle ng plano, hinuhubog ka pala ng Panginoon. Meron pala siyang ginagawa para sa'yo. Para mas maging matatag ka, mas maging equipped ka para doon sa kanyang plano pagdating ng tamang panahon. Yun yung tinatawag natin God's timing at God's will. Yung plano ng Panginoon. Sila Pablo nagbiyahe. Pero it doesn't mean na smooth yung sailing nila papuntang Rome. May nangyaring problema sa kanila. Pero hindi nawala ng pag-asa si Pablo. Kumapit siya saan? Sa pangako ng Panginoon. Ano sabi ng Panginoon sa kanya? Hindi ka mamamatay, hindi kayo mamamatay. Makakarating kayo doon. Ini-imagine ko kung paano sinabi sa kanya ng Panginoon yung mawawasak yung barko. Hindi kayo mamamatay, pero mawawasak yung barko. Siguro kung tayo nakarinig doon, mag-overthink tayo. No? Panginoon, pinangako mo na hindi ako mamamatay, pero mawawasak ang barko. So, ano mangyayari sa akin? Malalamog-lamog muna ako? Masusugatan muna ako? Magkakaroon muna ako ng maraming pasa, Panginoon? O sabihin na malulunod ako, tapos may sasagip sa akin. Parang ganun, mag-overthink ka. Pero si Paul, walang overthinking. Kasi sinabi lang sa Panginoon sa kanya, makakaligtas kayo, pero mawawasak yung barko. Kasi yun yung i-imagine mo eh. Mawawasak yung barko, tapos makakaligtas kami. So, nasan kami? Nasala. Di ba? Pwede kayo palutang-lutang. So, yun yung sinasabi. Sometimes God allows the breaking to reveal the faith. Si Pablo, nandun sa breaking eh. Si Luke, nandun sa breaking. Ini-imagine ko, habang sinusulat niya, dinadocument niya yung nangyayari. Anong nangyari? Mukhang wala na tayo. Mukhang last na buhay ko na ata ito ha. Kasi sinabi niya, nawalan na sila ng pag-asa eh. Ang ginamit niya sila eh. Nawalan sila ng pag-asa. Ibig sabihin kasama siya doon. Si Luke. No? Natetest na yung faith niya at that time. Pero tumayo daw sino? Si Pablo. Tumayo si Pablo. Lahat natatakot. Lahat hindi nila alam ang gagawin nila. Nangihina.
Kasi ilang araw na silang naglalayag. Alam nyo ba kung ilang araw silang binabayo ng bagyo? Ilang araw silang paalon-alon na hindi nila alam kung nasaan na sila? 14 days, mga kapatid. 14 na araw na hindi nila nakikita yung araw. Imaginin mo yon. Pero si Pablo hindi nawala ng pag-asa, hindi nagreklamo. Panginoon, teka, sabi mo makakaligtas ako, pero bakit ganito? Di ba ganyan tayo minsan? Panginoon, sabi mo Kristiyano, pag Kristiyano, tutulungan mo, gagabayan mo, Panginoon. Pero bakit dumarating itong mga ganitong mabibigat na problema, makakasurvive ba ako, Panginoon? So parang marami tayong question, maraming why. No? Kasi may nangyayaring hindi maganda sa atin. Sometimes we question God pa nga eh. Panginoon, deserve ko ba to? Naging tapat naman ako sa iyo. Naging servant mo naman ako, ginamit ko naman lahat ng mga kakayahan ko para sa iglesia, pero bakit ganito yung nangyayari sa life ko? Minsan nakaka-question yung ibang mga ganyan eh. Si Pablo, he did not question God. Anong ginawa ni Pablo nung merong ganitong problema? He became the light. Siya yung nagbigay ng encouragement sa kanila. No? So, storms can shake the ship, mga kapatid. We have a lot of plans in our lives. We have a lot of ministry that wanted to execute, to make. Pero it doesn't mean our sailing will be smooth. There's always na hindrances in between doon sa mga plano natin. Pero ang good news, just like what happened to Paul, yung plano ng Diyos hindi na bago. Meron lang challenges, pero hindi na bago yung plano ng Panginoon. It will shake you, it will shake our faith sa mga pinagdadaanan natin, but it doesn't mean na hindi na pinabayaan tayo ng Panginoon, na hindi tayo tutulungan ng Panginoon. No? So, in 2 Corinthians chapter 4, verse 8 and 9, sinabi din ni Paul, we are hard-pressed on every side, but not crushed. Struck down, but not destroyed. Imagine mo pala yung sinulat niya. No? Every side. No? Nakakaranas sila ng trials, ng pagsubok. Even na nandun sila sa ship, ganun din yung nararanasan nila. Pero, they're not destroyed. Hindi namatay yung kanilang pananampalataya. No? A destroyed ship doesn't mean a destroyed future. Yung future ng Diyos para sa atin, it doesn't mean it was wrecked. No? It was crumbled. Pangalawa, God's word brings hope. No? Paul said, don't be afraid. God has graciously given you the lives of all who sail with you. That's why the church is very important. Gathering is very important. Assembling together is very important. Kaya Hebrews 10:25 is a command from God. Now, we should not forget or forsake yung gathering together. Bakit ano ba yung ginagawa pag nag-gather together? We encourage one another. No? Si Paul became the encouragement para sa lahat ng mga nangihina, nahihirapan. Pag meron tayong pinagdadaanan sa buhay, important na merong tumatapik sa atin. Kamusta ka, kapatid? May nagme-message sa atin. Ano nang balita sa iyo, kapatid? Ano nang kalagayan mo? Important yun. Kasi doon minsan kami numuhugot ng lakas ng pananampalataya. Kasi nga, sino ba, para sa mga preachers pa, ang disadvantage ng preacher, you always think of them na strong, no? Na hindi kayang baliin ng problema or pagsubok. Kaya sometimes, hindi na natin sila naalala to encourage them. Kamusta bro? Anong balita sa'yo? Anong nangyayari sa'yo? Yun yung disadvantage. Pero, as members of the church, we have also to consider the preachers. Kasi lahat tayo vulnerable sa pagsubok, sa problema. So, kailangan natin ng bawat isa to become the light. Si Luke, no, lagi siya nakakasama sa mga journey ni Paul. No? Nakita niya kung gaano amazing ang ginawa ng Panginoon. Pero, hindi ibig sabihin hindi siya nakaramdam ng takot. Nakaramdam siya ng takot. So, it means, it doesn't mean assurance 100% na pag ikay mananampalataya, ikay nagsisilbi sa Diyos, hindi ka makakaramdam ng takot, hindi ka makakaramdam ng fear. Makakaramdam ka. Kaya kailangan natin yung encouragement ng bawat isa. No? At yun si Paul, he became the encourager. No? Sabi niya, huwag kayong matakot, don't be afraid. Kapag tayo nakakaramdam ng takot, tapos may magsabi sa'yo, huwag kang matakot, di ba, malilift up ka?
Kasi yung mga tao, alam nila ang image ni Paul. Anong image ni Paul? He is a preacher, sharing the word of God. So, alam nila yung image ni Pablo. So, dahil na alam nila, hindi ako naniniwala na walang ginawa si Pablo sa loob ng ship. Na hindi siya nag-share ng gospel. In any ways, si Pablo laging gumagawa ng paraan to share the word of God. Kaya possible na at na nandun siya sa ship na yun, nag-share pa rin siya ng gospel. He gives encouragement and he's giving the word of God. No? Kaya nakakarating nga siya ng iba't ibang lugar, malalayo, ito pa kayang mga kasama niya sa ship, simpleng hindi niya ma-share. No? At, yun yung kailangan natin, mga kapatid. We need everyone to tap us, encourage us, kamustahin tayo, para kahit na meron tayo pinagdadaanan, kaya pa rin natin. No? Kasi alam natin, we have God. No? We directly ask help from God. No? Pero hindi ibig sabihin na hindi kayang i-test yung faith natin na kapag may problema. Kailangan pa rin natin yung ibang tao. Kailangan natin na makakausap. Kaya nga, di ba merong kasabihan yung mga tao, no, man is an island eh. Kasi kailangan mo yung, even Jesus Christ, when he teach, yung instructed yung mga disciples, kapag kayo mag-preach ng gospel, always by twos. Anong kasama anong gawain ng isa? Bakit laging inuutos ng Panginoon, dalawa kayo pag nag-preach kayo, nag-share kayo? Kailangan mo ng kabady to encourage you. Kasi maaari kang manghina pag mag-isa ka eh. Na-reject ka na isang beses, manghihina ka eh. Pero kung may kasama ka, okay lang yan. Normal yan. May magaganon sa'yo, nakabody mo. Talagang yun, magandang mag-lift up sa'yo yun. The same, now what happened with them, they need someone to encourage them. That God will not leave them. No? Don't be afraid. God has graciously given you the lives of all who sail with you. Lahat kayo makakaligtas. No? In Hebrews chapter 6 verse 19, we have this hope as an anchor for the soul. No? Psalms 46 verse 1 and 2, God is our refuge and strength and ever-present help in trouble. When fear surrounds everyone, mga kapatid, be the voice of faith. One person of faith can lead many to peace just like Paul. No, isa lang kailangan, si Pablo. And he gave the encouragement to everyone. To 275 people, siya yung pang 76. He became the light. He became the voice of faith to lift up their spirit na may pag-asa pa. Because pinangako ng Diyos na hindi kayo mamamatay. One person, mga kapatid, can lead many to peace just like Paul. So if we have pag meron tayong mga kapatid na laging hindi na natin nakikita, nakakasama, nagsisimba, let us message them, encourage them. Kamusta ka na bro? Kamusta ka na sis? No, ano nang balita sa'yo? Kasi baka yun din ang kailangan nila para ma-lift up sila dahil sa kanilang pinagdadaanan sa buhay. No? Pangatlo, mga kapatid, the wreck might be the way. No? God's promise may still come through the wreck. The ship broke apart, but all the people reached the shore safely. Bakit kaya hindi nilang pinasmot ng Panginoon yung ship para mabilis si Paul nakapunta sa pakapag-preach doon sa home? No? Ganun na lang sana. Sinabi ng Panginoon, delay muna yung bagyo. Hindi. Ano yung plano? Paul will become the light to those people na matatamaan ng problema ng bagyo. Katulad nung pagbaba nila, doon sa nung nawasak yung ship, nakadating sila sa shore, merong doong leader ng village na natulungan ni Pablo. No, na napagaling dahil merong sakit. May times na nandito ka sa plano mo, pero God will lead you somewhere else. Bakit? Bakit minsan nililid ka ng Panginoon sa ibang lugar, ibang daan, para meron kang maging ilaw, para maging ilaw ka doon. Para maging ilaw ka sa kanila. At para yung taong din yon magamit ng Panginoon para maging pag-asa din sa'yo. Anong kailangan nila, Pablo? 14 days sila nagbiyahe. Pagkain. 40 days na walang 40 days na walang 14 days na walang walang pagkain dahil walang
walang sun, walang stars, walang moon, no? Yun yung challenges nila. Wala sila. So, anong gagawin nila? Wala silang pagkain. God used these people, no, para maging encouragement nila. Para maging encouragement nila for food, no, para sa pagkain, no? Ano na, dumami na. Commercial break. Bro, tama-tama yan. Direct might be the way. It might be the way to buy new one. Screen ba yan? Screen. Hindi ba? May... Wagana pa? Gumagana pa kaso kusa nang pumipindot. Direct might find the way. Pasok ka. Sa message mo, bro. Saglit lang. Commercial break mga kapatid. Bro, screen protector naman yan. Screen protector na tayo. Direct iPhone na yan, bro. iPhone. Okay pa? Dumami. Ay, yung screen lang. Ayan. So, yun mga kapatid, yung commercial break natin, ano. So, you may lose a job mga kapatid, a relationship, or your possessions, but God's promise will never be lost. No? The wreck can still lead to salvation. So, the same what happened to Paul will be na pwedeng mangyari sa atin mga kapatid. No? Yung mangyayari sa atin mga kapatid ay magkakaroon tayo ng, sabi natin, hindi smooth sailing storm in the middle ng ating paglalakbay doon sa plano ng Diyos para sa atin. And kaya nagkakaroon ng problema in the middle kasi gusto ng Panginoon, we became the light doon sa mga tao na makakasagupa natin, makakasalamuhan natin. Example na lang, siguro ganito, nung nawala tayo ng full-time support, di ba? Na nagpunta tayo ng call center. So sabihin ko, ay, ano ba to? Ba't hindi man smooth sailing ko para naman tuloy-tuloy yung ministry ko? Baka wala nang plano sa akin pa to do the ministry. Hindi pala yun. Ano yung plano ng Panginoon? To be the light doon sa call center. To touch them, the Word of God. Iparealize sa kanila na may Diyos, na may salita ng Diyos na para magpapaalala sa kanila. So yun yung sinasabi natin. May mangyayari sa atin in the middle kasi tinuturuan tayo ng Panginoon to help these people na may encounter natin dun sa panahon ng struggle natin. Or God will use those people para ikaw naman ang tulungan nila through that struggle. Their kindness will be the proof that God is working. Tinulungan din ng Panginoon itong mga to para maging sila naman yung maging ilaw sa iyo. Nagiging opportunity yon ng ibang tao na tulungan tayo. That God is using them to show, to make them realize that you are an instrument. An instrument of encouragement to them. Or they will be an instrument of encouragement to you. So, vice versa. Pag may problema in the middle, pwedeng ikaw yung maging light doon sa struggle mo dahil doon sa mga tao na encounter mo, or itong mga na-encounter mo, they will become the light to encourage you, to help you, para magamit sila ng Panginoon. Like what happened to Paul, he became an instrument to heal. Sakto, nandun din si Luke, physician. Oh, so naging instrumento si Luke. Pero ang nagpagaling talaga si Paul eh. Siya nagpagaling doon sa leader ng village eh. At yung village naman, naging instrument ng Diyos para pakainin sila. Para bigyan sila ng shelter. Papahingahin sila. Para yung Word of God maibahagi din. So actually nung binabasa ko itong mga kapatid, ang dati kasi parang ang minsan naiisip lang natin, kapag may problema, tinitest tayo ng Panginoon. Parang ganun lang eh, di ba? Tinitest lang tayo ng Panginoon.
hindi natin nakikita na along the way pala sa nararanasan natin problema, may ginagamit din pala yung Panginoon na iba to give us the kindness, to give us the help, to give us the encouragement. Bago mo marating yung pinaka-plan ng Diyos sa iyo. At that's what happened to the villager, to the leader of the village, to Paul and to the mga prisoners, soldiers, servants. Ganon. So, ito nga yung lesson natin. You may lose a job, a relationship, or your possessions, but God promise will never be lost. Andun pa rin yung lagi yung pangako ng Diyos na tutulungan ka, iingatan ka, gagabayan ka, and His plan will be your plan. The wreck can still lead to your salvation, to their salvation. The storm can lead to a miracle. No, the storm can be a doorway to miracle. On the island of Malta, Paul healed the sick and shared the gospel. What seemed like an accident became an assignment. Pag may nangyayari problema, hindi daw aksidente. It's an assignment. May assignment yung Panginoon sa atin. Hindi aksidente. May assignment ang Panginoon sa iyo. And that's your assignment, bro, to share. yung history ng Bible. Lahat tayo ginagamit ng Panginoon. Lahat tayo pinaparealize sa atin ng Panginoon. This is your job. This is your this is my plan for you. No? On the island of Malta, Paul healed the sick, shared the gospel. What seemed like an accident became an assignment to Paul. Na-shipwreck sila, yes, napagod sila, nahirapan sila, nagdusa sila, pero may plano ang Panginoon kay Paul para yung ma-reach nila yung Malta, yung isla na kung saan maraming mga may sakit. At para maturuan din ito ng gospel. Ang assignment ng Panginoon, hindi lang pala nandun sa dulo. Pag may plano tayo, punta ka dito. Hindi lang pala yung plano ng Panginoon. Gugulatin ka ng Panginoon, meron pa pala ipapagawa sa'yo dito in the middle. And that's our job to realize na meron palang plano ng Panginoon sa atin in the middle. No? Na hindi pala aksidente yung pagkapunta mo doon. May binibigay sa'yo na plano ang Panginoon. You have to realize yung plan niya. That's why we need a constant prayer para maintindihan natin at maunawaan natin yung kanyang mga plano. Kasi for some of us, sometimes, nadi-discourage tayo because nawawasak nasisira yung plan natin. Ang nasisira lang pala, nawawasak lang pala, yung ship para papunta doon sa plan natin. Pero hindi yung plano ng Panginoon ang nawawasak. No. This happens that the works of God might be displayed in Him. In John 9, verse 1-3. Yung plano ng Diyos para maipakita. Kaya nangyari sa Kanya na ma-shipwreck siya. In Genesis 50, verse 20, sabi dyan, you intended to harm me, but God intended it for good. Yun ang gusto ng Panginoon. Ano yung lesson natin sa storm can lead to a miracle? What you're going through may be the way God reaches others. Malta wasn't in Paul's plan, but it was part of God's bigger purpose. May bigger purpose pala yung Panginoon para sa atin. Kaya pala nangyayari sa atin yun. Kaya pala in the middle, parang hindi smooth yung sailing natin. Kasi there's a bigger purpose para sa atin. Kay Paul, nung unang tinitingnan niya lang yung plano niya na papunta ng Rome. Pero may pangako sa kanya. Siguro nag-wonder din siya, I don't know, siguro nag-wonder din siya. May sabi ng Panginoon, maliligtas pero hindi pero maliligtas pero maliligtas hindi mamamatay pero mawawasak yung barko. No, siguro may question din siya, pero walang sinabi doon na nag-doubt siya. Andun yung andun yung pag-cling niya ng pananampalataya sa Panginoon na I know, I believe God. Ano man ang mangyari dito sa biyahe na ito. Kaya nga 'di ba nung sinabi nung nila Julius yung hindi, mag-sail na tayo. Sumunod pa rin siya. Pero alam niya may mangyayari. May surprise. Kasi may sinabi na sa kanya yung Panginoon Hindi kayo mamamatay, pero mawawasak yung ship. Bago pa mangyari itong bagyo.
Sinabihan na siya ng Panginoon. So, what you're going through, mga kapatid, may be the way God reaches others. Malta wasn't in Paul's plan, but it was part of God's bigger purpose. Kapag meron tayong mga sometimes questions sa middle ng life natin, ba't nangyayari yon? Because God is giving us a bigger purpose. God is preparing us for a bigger purpose. Because God wants you to do something in the middle for His glory. What is the conclusion ng ating mensahe, mga kapatid? No storm can cancel God's promise. One person of faith can give hope to many. Sometimes the ship must break so people can be saved. Parang baliktad Kailangan mawasak ng barko para maligtas sila. Ano yung ililigtas sa kanila? Yung spiritual life nila. Kaya nawasak. No? Sometimes ship must break so people can be saved. So, ganun din tayo. Sometimes, our ship must be break so that people around us, those who we will encounter, must be saved. Yun pala yun. Hindi lang para to test our faith, to be the light for the others. No? Even if we didn't choose the destination, mga kapatid, God can still use us there. Ang plan ni Paul is Rome. Pero ang binagsak niya, Malta. Yan yung, hindi niya plan yun Malta. Pero even if you didn't reach the destination, God can still use you. No? May plano ka man na hindi nangyari, hindi natupad, ibig sabihin, God is using you for other purpose. Ganun yun. So, ito po yung ating mensahe ngayong umaga, mga kapatid. When I keep on reading this part of the story of Paul, I unveil na naman another sa the lessons at plano ang Panginoon para sa atin. So, nawa, itong storya ni Paul will also give each one of us, open our mind for bigger purpose ng Panginoon Diyos sa mga current na nangyayari sa buhay natin. Yun lamang po, mga kapatid, magandang umaga sa ating lahat. Talaga? It might find a way, bro. You're the way, bro. Oh, mga kapatid, dako po tayo sa atin pong pagtanggap ng tinapay at kitas ng ubas na pangunahan ng ating kapatid na Rons para sa panalangin sa tinapay at si Sean naman po para sa ating kitas ng ubas. At kasunod po nito ay hilingin natin ating kapatid na Vince para naman sa ating malayong pagbibigayan. Hilingin po natin si Brother Lons para sa panalangin sa tinapay. Dalangin tayo, mga kapatid, para sa ating banal na bulan o sa kinapay na walang libadura. Ama namin sa lahat, maraming salamat naman sa oras nito. Hindi pinagkalog po sa bansa sa amin na huli ko tipon-tipon ng biniging salita. Sa pagkakataon ito, mahuli kami ng mas para sa tinapay na walang libadura na siyang subulo sa katawan ni Jesus na namatay sa krus para tubusin namin mga kasalanan. Dalangin po namin naman na sa pagtanggap po namin ito, maalala po namin kung gaano kahalaga ang kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. At Ama, humingi kami ng patawaran sa iyong mga kasalanan. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Amen.
Ipagdasal naman po natin ang katas ng ubas. Let's pray. Okay po ang mga sa langit. Papasalamat po kami ngayon sa araw na to na nakapagsimba po kami sa inyo. May mga natutunan pa po kaming lessons. At patuloy po kami na ipapasalamat po sa mga biyaya po na binibigay niyo po sa amin araw-araw. Nawa po sa pagpartake po namin ng katas ng ubas na nagisimbolo po sa dugo ni Jesucristo ay maalaala po namin ang pagkamatay niya at tumatak po sa puso't isipan po namin. Patuloy pa po kami nananalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Hello. Tayo po manalangin, tumako na po sa ating giving po. Ama namin Diyos, sa langit pinupuri, sinasamba ka namin. Maraming salamat po sa lahat ng natutunan po namin at pakinggan ng inyong salita, Ama. Na ginamit nyo ang aming mga kapatid para ito yung pangunahan at may share po ang iyong aral, Ama. Ama, dumandako po kami ngayon sa aming pagbibigayan na naway ito ay aming makatulong po sa aming mga kapatid at sa aming iglesia. Pagpapalaganap din po ng iyong salita. Ama, kami po ay nananalangin at bless nyo rin po ang mga tao magbibigay nito at bless nyo po ang aming mga hanap buhay, aming negosyo, ang mga pinagkukunan po namin sa labi, Ama, para kami ay makatulong. Maging blessing po sana kami sa bawat isa at tulungan nyo po ang bawat isa na makaraos sa aming paghihirap, sa aming mga pangailangan na maraming salamat po sa pag-provide sa amin sa araw-araw. Ama, maraming salamat po at humihiling po rin kami ng kapatawaran sa lahat ng aming pagkukulang, mga kasalanan na gagawa namin. Patawarin po ang mga tao nagkakasalanan sa amin, Ama. Muli, maraming salamat sa lahat ng iyong biyaya, sa lahat ng pag-ibig at ang iyong sakripisyo, Ama. Kami po ay nanalangin sa ngalan ni anak na si Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Muli po mga kapatid, maraming po salamat sa mga nanguna ngayong umaga sa atin pong mga tagapagturo at yun din po sa naghatid ng mensahe sa atin, pasalamatan po natin. At sabi nga ni Brother Jer, hindi lang isa yan, madami pa yan. Marami pa yan, mukhang series yan eh. Sige, next week or next time pag may pagkakataon, bigay ulit natin sa kanila yung opportunity para lahat po tayo nakapag-participate.
Muli po, dun sa mga tawag dito, may mga ilang mga pre-request. Kung meron man po kayo, patuloy nyo pong isend dun sa GC natin para maisama po natin sa panalangin, ano. And may isa pala na question, pero kasi BS kasi, message kasi yung sinabi ni Brother JR. Pero maganda, sagutin na lang siguro mamaya sa lunch, no bro? Pero ano lang din, ang question ay about paano kung talunan ko na lang, natisod yung kapatid. Yun daw ang question niya. Like, paano kung may natisod na kapatid, tapos lumipat ng ibang congregation? Same, pero lumipat lang ng ibang congregation. Parang yun yung question ng isang nag-PM sa akin. Wala mga ganun, congregation. Kapag yung ganun na nangyari, bro, ano na eh, ang pinutus mo lang is peace eh. Mag-concert ka pa rin, pero still, oh. peace of mind. Mas magandang choice yun. Okay yun. Kung alam mo, nahihirapan ka na dito sa congregation na to, dahil parang lagi na lang pinagabang ngayon, nasa away, pumunta ka ng peace ng Mapayapa. congregation ng peace of mind ka, para makapagsama. Kasi ang mahirap doon, pag gusto mo magsamba sa Panginoon, tapos nakikita mo naman na meron itong problema, hindi ka na makakapag-iba naman, correct. hindi ka makapag Nadidistract ka lang. mag-distract ka, ang dami mong iniisip eh. So, magandang choice yun, lumipat ka na ibang congregation. Huwag mong pilitin yung kapatid na mag-stay sa congregation, alam mo namang wala siyang peace of mind. Correct. Ayun, maganda. Ayun na. Marami kasing congregation. Eh, pagka congregation like COC lang, pero kung lumipat doon sa dati, nagsasawa ng mga revolta. Ay, yun na nga eh. Pero at least kahit pa paano, kumaga yung hindi mo na kaligtaan yung yung assembly pa rin. Yun nga yan. Yun ang maganda dun sa sinabi po ni Brother. Yun naman lagi yung first choice natin para hindi maligaw yung kapatid. So, piliin niya pa rin yung Church of Christ sa malapit yung lugar niya. Kung hindi na advice mo yung isang lugar na pinupuntahan. Correct. Okay. Well, maraming salamat bro sa pag-answer. Ayun, nataanan na rin. So, hopefully nakikinig naman yung ating tawag dito. Nag-raise ng question kaya malinaw naman po. So, muli po mga kapatid, maraming salamat. Bilang awiting pagtatapos po mga kapatid, antayin natin yung give thanks mga kapatid. Katapos ng awiting ito, magsitayo po tayo. Antayin po natin. Antayin natin mga kapatid. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the sick say, I am whole. Let the bound say, I am free, because of what the Lord has done for us. Give thanks, give thanks, give thanks. Magstay po tayo. Hapon namin Diyos na banal at dakila na nasa langit, kami pong lahat ay nagpapasalamat sa magandang umaga na binigay niyo sa bawat isa sa amin, na kami po ay nakapagpuri sa inyo sa Espiritu at sa katotohanan. Hiling namin naman na ang aming mga napag-aralan mula sa Bible study hanggang sa mensahe ngayong umaga ay magbigay ng reminder sa bawat isa na mga ito ay magamit namin sa amin pong pangangaral ng inyong salita, sa pag-share namin ng encouragement sa mga kapatid, at gayon din sa mga hindi mananampalataya na nagnanais na makaalam ng inyong salita. Hiling po namin, O Diyos, na ang aming pong mga napag-aralan
ay magbigay ng malalim na kahulugan sa amin upang ang bawat isa ay mas lalong tumibay sa pananampalataya sa inyo. Ama, kami po yung miling ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang na nagagawa laban sa inyo. Kung kami po yung nagiging mahinang mananampalataya, sa kadahilanan kami may mga excuses sa amin po mga sarili, batid niyo po ang puso at isip ng bawat isa sa amin na kami po ay humihingi ng katalinuhan na nagmumula sa inyo at lakas ng loob upang ang mga bagay nito ay aming mapagtagumpayanan. Ang mahiling namin, ang aming pong mga hanap buhay na pinagkakakitaan ng aming pong mga trabaho o mga businesses na mayroon kami, O Diyos, kayo po ang patuloy na magpala sa mga ito upang kami ay lalo makapag-provide ng financial na pangangailangan, una sa aming tahanan at gayon din sa aming mga mahal sa buhay, sa aming pong mga kapatid, sa Panginoon at gayon din ng mga tao na nangangailangan kung sakasakali, O Diyos. Hiling namin na ang amin din pong mga pagkain na pagsasaluhan ay magbigay ng kalakasan sa aming katawan at ma-enjoy namin ang rest ng hapong ito na kami po ay nakakapagkwentuhan at nakakakain ng aming mga physical na katawan. Hiling namin naman mga kapatid namin na may mga sakit at karamdaman at ang amin po mga kapatid na kapiling sa amin pong social media platform na nanonood at nakikinig na inyong salita. Sila po, O Diyos, ay inyong hipuin, inyong pong pagpalain at pagalingin ng mga may sakit at karamdaman, O Diyos. At magkaroon ng malalim na kahulugan sa kanila na ang kagalingan ay sa inyo po nang gagaling. Basbasan niyo po nawa ang mga medisina na kanila po ang tinitake. Hiling po namin, O Diyos, na sa aming muling pagkikita sa susunod na isang linggo, kayo mag-ingat sa bawat isa sa amin at bawat tao na nandito o bawat kapatid na narito sa bahay-sambahan na ito, O Diyos, sa Kongregasyon ng Guadalupe. Ayun niyo po, O Diyos, pagpalain, palakasin at patuloy na paligayahin sa mga bagay na nagdaraan sa aming mundo ngayon. Ito po, O Diyos, aming samot dalangin sa inyo, sa matamis sa pangalan ng inyong anak na si Jesus, at sa patnubay ng inyong banal na Espiritu. Amen.